Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na dyan with evidence. Naku po, hindi na talaga magpapaawat si Pangulong Duterte at ito ay haharapin na. Haharapin niya ang Quadcom. Excited na siyang tumungtong sa hearing ng Quadcom. At sabi ni Pangulong Duterte, magkaalaman na kung magkaalaman, ibubulgar niya ang isang sekreto sa taong bayan. Naku, baka dalhin ni Pangulong Duterte ang mga narcolist, baka magkaalaman kung sinong mga politiko ang sumusuyop-suyop. Naku, ang mga bangag-bangag. Naku, si Duterte pa. Hindi magpapaawat-paawat talaga yan. Oo, magsasalita talaga yan. Naku, Quadcom. O ano na? O, Raul Manuel, yung gustong talagang si Pangulong Duterte ay pupunta sa Quadcom. Ito na siya, oh. Pupunta na si Pangulong Duterte sa Quadcom at alam nyo ba kung ano ang sabi ni Duterte? Ito, oh. Of course, it's an institution of the government. So hindi naman ako president. I'm just an ordinary man, a plain citizen. And maybe because of past actuations, well, I was president, they might want me to clarify, answer, explain, or whatever. I'm ready for that. Hindi ako aatras dyan. Sagutin ko sila lahat at marami akong sasabihin sa taong bayan. Naku po, ito na. Ito dagdag ni former President Rodrigo Roa Duterte, sakaling dumalo ito sa pagdinig, maraming itong ibubulgar sa taong bayan. Naku! Alam nyo ba ang mga digong, ang mga Duterte? May mga balay ang mga dokumento. Hindi naman yan pupunta sa Kongreso na walang dalang bala. Kaya maghintay-hintay tayo mga kakabibig ha. Excited na ba kayo na marinig si Digong, makita si Digong sa Quadcom at meron siyang ibubulgar na mga sikreto na ito ay pwedeng makakaapekto sa mga politikong tumatakbo. Naku, baka ito ang hinihintay nyo. Sige, sulusulan nyo pa. Kasi gusto nyo yan eh. Gusto nyo yang mainodoro kayo. Oo. Gusto nyo mag-zero votes kayo. Baka masyak lang kayo kung ano ang ibubulgar na sikreto ni Pangulong Duterte. Ito namang si Abante. Sabi na Abante, Mr. President, huwag ka nang magmura sa amin dito. Tapos na ang termino mo. Pinagbigyan ka namin ng 6 taon sa pagmumura mo. Oy, grabe si Abante ha. Grabe kung makapagsalita, parang ang linis-linis. We cannot even file any case against you because you have immunity. Ngayon, yung pagmumurang ganyan, parang slander na yan sa amin. So, kakasuhan mo ng slander si Pangulong Duterte? Nako po. Nako, pastor. Baka masyaka lang, baka matuwad-tuwad-tuwadkom ka na dyan. Subukan mo kaya Abante para malaman nyo ang hinahanap nyo. Ang batas ng 32 million na botante, baka salita ka para lang mas marami kang boto kaysa pa former Pangulo. Nako Abante, baka ito na ang last mong round or termino sa pagiging kongresista or representative. Tumakbo ka pa naman. Di ba? Kaya si Abante parang confident ba na sige, murahin mo kami, Digong. Slander yan. Posibleng kasuhan ka namin. Okay, go ahead. Make my day. So ito manood tayo sa interview ni Sal Panelo kay Pangulong Duterte. Nagpa-interview si Digong. Digong pa. Kailangan talagang malaman ang sabi ng Pilipino na excited na siya. Ready na siyang humarap sa Quadcom. Kasi matagal lang hinihingi ng Quadcom na saan harap. Rodrigo Roa Duterte, magandang umaga po. Ito na. Mr. President. Magandang umaga po sa iyong Sal. Kasama ko si Hana, ang aking co-anchor. Hana Jane. Magandang umaga sa iyo. Kapatid ito ni Nelia Sancho, yung ating Queen of the Pacific. Anyway, dating Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yatang magsinungaling ng gusto.
Kayo daw, Ah. iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba dadalo? Anytime ho. Nakatanggap na po ba kayo ng imbitasyon? Wala pa. But Oo. I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Oh, see? Wala pa nga kayong ibinigay imbitasyon. Oh. Wala pa nga kayong ibinigay na imbitasyon. Kayo, ngawa na ngawa kayo dyan sa Quadcom na sana dumating si Duterte, na sana para masagot niya lahat ng mga tanungan. Hindi nga inimbita. So, sino ngayon ang mukhang tanga? Sino ngayon ang gusto niyong paikuton ang utak? Ang mga Pilipino. Kasi akala ng mga Pilipino, takot si Duterte at hindi matapang si Duterte na hindi haharap sa Quadcom. Hindi nga kayo nagbigay ng invitation. O Raul Manuel, ikaw na lang ang mag-send ng invitation, Raul Manuel. I'm sure darating ka pag si Duterte. O diba? Palerot ka. Oo. Gamit na gamit nyo ang Duterte kasi hindi nyo pala inimbita. Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you received the invitation, assuming further that you attend, ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi nyo ron? Well, let us begin by saying that that is really what his life is all about. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds, but yung friendships that are nakadikit talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships, and so it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako mga bagay na ito at from time to time this kind of little crisis or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko, Sal. And because there are many persons already called or about to be called, or baka may mga ibang tao pa mag-ano, ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Correct. Kasi it's all about you naman, Pangulong Duterte. Ang Quadcom hearing na yan. It's all about you and it's all about VP Sara. Halata naman. At hindi naman bulag ang mga sambay ng Pilipino. Hindi naman bulag ang mga supporters ng Pangulong Duterte na hindi magets. Kasi hindi naman kami bobo. It's all about Pangulong Duterte naman. At the end of Quadcom hearing, ang palaging sinasabi, sino ba ang, sa tingin mo, sino ba ang pinakamataas na nag-udyok? Ramdam ko talaga ang presidente natin. Diba? It's all about Duterte. At the end of the statement, Duterte. Sabi ng Duterte, ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Yung gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any official proceedings. Sabihin ko sa anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang ko. So wala kayong ibibigay ko sa kanila. Bahala sila kung anong gusto naman, nyo itanong. Kagaya ito ni Ruena, si Regina Garma.
Oh, Garma. Yan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit to? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam ko may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibulsa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Oh, so yun kabibig ha, narinig natin kay Tatay Digong lahat. At meron pa siyang ibubulgar. Madami pa kabibig. Madami pa siyang ibubulgar. Kaya ang Quadcom, imbitahin nyo na. Tagal nyo mag-imbita eh. Siguro ako, sabi ni Tatay Digong, mag-presidente muna kayo bago kayo mag-question sa ginagawa ng isang presidente para sa bayan. Oh, yan ang komento ni George Las Palmas. Ito pa, thank you Tatay Duterte, miss ka na naming presidente, nag-iisa ka lang talaga sa puso ng mga tao. From Chanel Banyes. Puro mga positibo ang nababasa kong komento dito. The only real man in the Philippines ever. God bless you, Tatay Digong. The best president, wala nang iba. I like the words as quoted by former President Duterte. Friendship is bounded by shaky grounds, among others, that he said he's not surprised by such moves of people close to him back then. O, diba? Sinong tamaan dyan? Basta sa unang panahon, safety ang mga tao. Pag nasa labas, be strong, Tatay Digong. Kayo naman talaga makabibig, alam niyo naman kung gaano ka-safety noong panahon ni Duterte. Ngayon, naglabasan ang mga demonyo. Magandang panoorin ito, malalaman ng taong bayan sino ang mga moti sa kanila sa kanila taga-Quadcom. Duterte pa rin, we miss you, Tatay Diggs. So, ito, we are proud and we love you, Tatay Digong. O, tingnan nyo, ito yung mga komento ng mga netizen. Ito pa. Our full support with you, Sir PRRD. Thank you for the true love for us, the Filipino people. Kung hindi sana itong mga ganitong komento ng mga netizen ba, hindi sana, it means hindi efektibo si Duterte. Pero ito, puro pag-love, papasalamat kay Duterte ang nababasa ko dito. So it means, miss na nila si Pangulong Duterte. Hala, paano yan, Quadcom? Ipatawag nyo, imbitahin nyo na Quadcom. Ace Barbers. Sino ba dito? Sino ba yung Quadcom Hearing Committee? Chairman, imbitahin nyo na para magkaalaman ba? Excited na kasi ang tao. Excited nang malaman kung anong ibubulgar ni Pangulong Duterte. Diba mga kabibig? Meron pang ibang tao dito. Sige, tay, pumunta ka na sa Quadcom para magkaalaman na. Hindi nila inimbita, baka mabulgar ang di dapat mabulgar na sikreto nila. Alam, may mga sikreto mabubulgar. This is what I'm talking about. These hypocrites and crooks better be ready. Looking forward po, Tatay Digong. Taob mo sila lahat, lalo na yung bangag na sa Malacanang. Excited na akong masabon ang mga buhaya. Oh. Takot lang mga yan. Ngayon, kayo magpasikat. Exciting. Sige, Tatay Digong, antayin namin yan. Ibasura, iiniduro mo yung mga Quadcom na yan. Kailan kaya ito, no? Imbitahin nyo na Congress. Ano ba kayo? Pakeme-keme, akala namin inimbita pero hindi pala. Hindi pa ito nabuo ang house rules nila kay FPRRD. Congress are hesitant kasi baka maulit na mapahiya sila kay VP Sara. Kaya as of now, nag-enjoy itong quad na ito sa pag-indirect trial by publicity ni FPRRD. Daming resource person, naghihintay lang pala sila ni Duterte. Diba? Tama
tama. Tama nga ang sinabi ni Digong. Di ba sabi ni Digong nga ito, ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Ano bang sagot ang gusto ng mga Quadcom? Ano bang gusto nilang makuha sa war on drugs? Di ba noon sinuportahan nyo ang war on drugs? Ano bang gusto nyo? Di ba? Exciting to mga kabibig. Kailan kaya imbitahin nyo na Congress, Quadcom, Committee, It's Barbers. Galaw-galaw naman pag may time. Imbitahin nyo na para magkaalaman na. Kabibig, takot sila maimbita kay Digong kasi may maibubulga si Digong. Di ba para sa taong bayan for in aid of legislation? Baka in aid of prosecution ba? Kasi ang mga tao ngayon nagdududa na, in aid of legislation or in aid of prosecution? Di ba kabibig? Si ano pa? Ano ba yung sabi ni Abante? Abante talaga. Ay, ang daming mga abante-abante. Mr. President, huwag ka nang magmura sa amin dito kung pupunta ka. Pag nagmura ka, I think I'm going to rebuke him on that. Wow, galing ni Abante. Bakit i-contempt niyo si Tatay Digong? We cannot even file any case against you nung mag-presidente ka. Ngayon yung pagmumurang ganyan, parang slander na yan sa amin. Sige, i-rebuke daw niya si Tatay Digong kung magmura. Alam naman ni Digong Duterte kung ano ang kanyang kapasidad, kung ano naman ang kanyang rights. Lawyer to. Ikaw, Abante, lawyer ka ba? Baka matunganga ka. So, yun lang mga kaibigan ating latest lebak-lebak for today. Excited ka na ba na pupunta si Pangulong Duterte sa Quadcom? Excited ka ba na may mapahiya? Excited ka rin ba kung ano ang ibubulgar ni Pangulong Duterte? Naku kami, excited kami. Uy, suportahan talaga namin si Tatay Digong. Kasi dito natin malalaman kung sino ang mga huwadcom, kung sino yung may mga tinatagong sikreto ng Quadcom? Ay, hindi natin alam. Uy, baka ibulgar ni Duterte, ang mga bangag people, bangag politiko. Nako, matataranta talaga ang mga politiko na iyan. Baka sabihin, uy, wag yung imbitahin, wag yung mo padala ng invitation kay Duterte. Nako, mapahiya tayo. Itong Quadcom na ito ay tungkol sa Duterte. Di ba sabi ni Duterte, kung ang Quadcom na yan ay tungkol sa akin, ako na imbitahin. Di ba, kabibig? Wag naman tayo magpaligoy-ligoy pa. Yung mga resource person, it's all about Duterte naman. Meron bang isang resource person dyan na ibang kandidato o ibang politiko ang minention? Wala naman na. Kundi, dito lang sa tatlo, Bato, Digong, Bongo. Sa tatlong politiko, nag-ikot-ikot ang istorya. Meron ba silang ibang ni-mention na politiko dyan? Wala naman. So, alam na natin na ang Quadcom hearing is all about Duterte. Gusto pa nga nilang i-connect ang Pogo kay Duterte. Di ba? Sa Senado, buti na lang si Bato. Sinabihan si Alice Goo nga, oy Alice Goo ha, alam namin, may gustong kumausap na ganito, ganyan kay Alice Goo na ipaamin na si Bato, si Bongo, si Duterte ang may hawak sa Pogo. Ito ngayon. So yun ang kabibigang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Grabe-grabe naman ni. Uy.